Magandang araw po sa ating lahat muli. Ako ang inyong lingkod, Pastor Anton Ramirez Jr. At nasa ika-4 na bahagi na po tayo ng ating pagtalakay sa New Testament Salvation. Sa araw po ito ay atin pong bibigyan ng pansin ang tinatawag na dispensational object of faith or yung panoramic view ng object of faith sa bawat panahon. Kaya makikita po natin dito ang time period at yung pong spokesman na pinili ng Diyos sa mga espesipikong panahon at yung pong tinatawag na object of faith. So ninanais po natin na ito ay ating madiscuss sa loob po ng ilang mga minuto. Kaya hinihimo ko po kayo na manatili sa pag-aaral na kasama ko. Kung hindi niyo pa po napanood ang unang bahagi ng atin pong video, hinihimo ko po kayo na inyo pong panoorin sapagkat dito ay lubos na maunawaan ang ating tatalakayin ngayon sa pamamagitan po ng pagbalik-aral doon sa mga videos na yon. Okay po? So maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral ngayon pong hapon. Dito po ay makikita natin sa time period ay may sinabi po ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 1 verse 1. The Bible says, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So sinasabi ng Biblia na yung Diyos daw po at sundry times, ibig sabihin sa iba't ibang panahon. So meron pong iba't ibang panahon at ito po ay tatawagin po natin sa ating pag-aaral sa Biblia ay makikita po natin na merong tinatawag na before the law. Ang tinutukoy po na law dito ay ang law of Moses. Ano po? At sunod po ay under the law. At ito po ay tinatawag na end of the law. Sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross, ayon po sa Colossians chapter 2 ay ipinako na kasama ng Panginoong Jesus ang mga ordinances and law which is against us, sabi po doon sa Colossians chapter 2. At dito naman po sa bahaging ito, pagkatapos po ng rapture, ay babalik po ang tinatawag na under the law. Bagamat ito po ay sakop pa ng New Testament, mula cross hanggang doon po, sakop po yan ng New Testament. Ngunit ito po ay mayroong pagkakaiba sapagkat ito po ay tinatawag na New Covenant. Pag sinabing New Covenant, ito po ay may kinalaman specifically sa bayan po ng Israel. Merong pagkakaiba ang New Testament at saka po ang New Covenant. Sa New Testament po o sa Testament ay hindi nangangailangan ng dalawang partido. Sa testamento po ay isa lang ang kailangan. Walang iba kundi yung tinatawag na testator. At nagkakaroon lang po ito ng bisa sa pamamagitan ng kamatayan ng testator. Gayunnaman po, ang New Covenant ay hindi maaaring umiral sa pamamagitan ng iisang partido lang. Kailangan po ng dalawa. Ito po ay ang covenant na kung saan ay ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Nagkaroon po siya ng pakikipagkasundo sa bansang Israel. Ngunit hindi po yun ang ating topic ngayon po. Binigyan ko lang po ng kaunting glimpse. Ano po mga minamahal. Ngayon po ay tingnan natin ang ilang mga talata tungkol po sa bagay na ito. Nabasa po natin kanina ang kung nagsusulat po kayo, ang Hebrews chapter 1 verse 1. At dito po sa before the law ay nais nating magbigay ng talata upang meron po tayong basis. Ano po? Ang talata na makikita po natin diyan ay usually ay naandun sa Genesis, ngunit medyo mahaba kung ilalagay po natin. Pero obviously, mga minamahal,
pag sinabi ng Bible na law, ito po ay laging may referensya doon po sa pagbibigay ng batas kay Moses. Kaya po ang ating verse ay makikita po natin dito sa Galatians chapter 4, verse 4. The Bible says, "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law." So, ang kinuha na lamang po nating verse ay dito po sa under the law, which is Galatians chapter 4, verse 4. Okay? At dito po naman, sa end of the law, but before that, before I will explain further, dito po sa binasa natin sa Galatians 4:4, ang tinutukoy po dito ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ipaliwanag ko po sa unang part ng atin pong pagtalakay na ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay still under the law. Ang under the law po ay simula kay Moses hanggang doon po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang verse naman po natin sa end of the law ay makikita sa Romans chapter 10, verse 4. Ngunit napakadami pa pong mga verse ang pwede nating isama po dyan. Okay? Pero kung napanood na po ninyo yung ating unang mga videos ay marami na po tayong ibinigay na mga talata. Okay? Kung may mga katanungan po kayo at nais po ninyong malinawan pa, pwede po kayong mag-comment sa baba at sasagutin po namin ito privately or doon po mismo sa inyong katanungan, sa baba ng inyong katanungan. Ano po? Sapagkat hindi natin po kayang talakayin ng lahat-lahat ang mga gustong malaman ng ating pong mga taga-subaybay sa kakaunting oras po na ibinibigay natin sa bawat episode o part na meron po tayo. Dito naman po, after the rapture, ay meron pong tinatawag natin na under the law uli yan. Bakit? Sapagkat ito po ay kinapapalooban ng 7 years tribulation at susunod po agad doon ang millennial kingdom, which is ang tanging may tagapanguna o pamamahala dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sa panahon po na iyan ay nakasulat po maraming verse sa Bible, especially sa prophecy, sa book of Isaiah, sa book of Zechariah, maraming propesya na nagsasabi na yan po ay under the law, itong panahon po na ito. Ito po ang nakasulat dito, babasahin ko mga minamahal sa Revelation 14:12. Revelation 14, verse 12. Ito po ang nakasulat. "Here is the patience of the saints." Meron pong mga tinatawag na mananampalataya o saints sa panahong iyan. Sabi diyan, "Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." So makikita po natin dito na mayroon pong pagsasama, yung pong law of Moses at saka po yung faith of Jesus. Ang tinutukoy po na faith of Jesus ay may kinalaman po doon sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ngayon po ay talakayin natin kung sino-sino ang mga itinalaga ng Diyos na spokesperson o spokesman sa panahon pong ito. Before the law, makikita po natin walang iba kung hindi si Adam. Of course, madami pang sumunod kay Adam, nandiyan si Noah, pero ang representasyon ng Biblia ay si Adam. Ano po, babasahin natin mamaya ang verse. Ngayon, dito po sa under the law, ay walang iba kundi si Moses. At sa end of the law, ano po, especially ang nagsulat po ng Book of Romans ay walang iba kundi si Apostle Paul. At dito po sa New Covenant or under the law, once again, ay walang iba kung hindi po si Jesus Christ, ang ating pong Panginoong Hesukristo mismo. Okay, so tignan po natin, magbigay po tayo ng ilang mga talata sa mga binigay po nating spokesperson. Okay? Muli po ay babanggitin ko at babasahin ko yung sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 1. Kasi pinagsama po dun sa verse yung
thought na iyon. Yung pong time period at saka po yung pamamaraan kung paano ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga spokesperson. Ulitin ko po ang pagbabasa. Sabi ng Biblia, Hebrews 1, siguro ituloy natin hanggang verse 2. Okay, the Bible says, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Okay, maituturing po ang lahat na yan ng mga propeta. Ano po? Next, sabi sa verse 2, hath in this last days spoken unto us by His Son. Kasama po doon sa pagsasalita ng God the Father, tumutukoy especially sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Book of Hebrews ay specifically ay isinulat po para sa mga Jews. Okay, ano po, mga minamahal? Then, makikita po natin bakit nilagay natin si Adam dito. Sapagkat nakasulat sa Romans 5:14 ang ganito, nevertheless death reigned from Adam to Moses. From Adam to Moses. So, wala na pong nabanggit na ibang mga tao dyan. Si Abraham, hindi ho nabanggit. But nais nating bigyan ng diin na meron po talagang espesipikong representasyon ito pong si Adam at saka po si Moses. Isulat po natin para hindi natin malimutan. Romans chapter 5 verse 14. Okay? Dito naman po kay Moses ay ito ang sinasabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 17. For the law was given by Moses. Maliwanag po. For the law was given by Moses. Okay? Tuloy ko po ang verse. But grace and truth came by Jesus Christ. Malinaw po mga kapatid na after po kay Moses, makikita po natin na grace and truth given came by Jesus Christ. So, alam po natin, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang daladala po niya ay grace and truth. Okay? So, dito po, mga minamahal, sa panahon na ito, sa end of the law, ibinigay ng Diyos sa atin sa panahong ito. Kagaya po ng ating natalakay na, ang panahon po na ito, ang ating kapanahunan. Ito po. Dito po tayo ngayon. Okay? Wala tayo dito. Wala din po tayo dito. Narito po tayo. Kaya mahalaga po na ating bigyan ng pansin ang tinatawag na object of faith sa panahon po na ito. Si Apostle Paul ay pinili ng Diyos na siyang maging ministro sa panahong ito ng biyaya. Kung may nagpapakilala po ng mga propeta o mga sugo daw po ng Diyos sa panahong ito, wag ho kayong maniniwala. Hindi po totoo na nawala ang church. Simula po nung maitatag ng Panginoong Jesucristo ang church, hindi po kailanman ito mapuputol. Ano po? Ang mga nagpapakilalang mga sugo ng Diyos sa kapanahon ng ito ay mga bulaang propeta, sapagkat sinasabi po nila na ang church ng Panginoon ay nahinto o natigil ng mga tinatawag na dark ages. Pero hindi po totoo yun. Ang atin pong mensahero hanggang sa araw po ng rapture. At isinulat po niya kung ano ang dapat nating paniwalaan at sundin sa panahon ito, walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya siya po ang ating pakikinggan sa panahon po na ito. Ito po ang sabi ng Biblia sa Colossians 1 verse 25 and 26, whereof I am made a minister. Ginawa kong ministro. Si Apostol Pablo po ang may sabi, according to the dispensation of God, which is given me for you. So tinukoy po niya na yung dispensation of the grace of God ay ibinigay sa kanya para daw sa atin. So maliwanag po mga minamahal. Then sabi ng Bible, to fulfill the word of God. Verse 25 or verse 26, even the mystery which hath been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints. Bakit tinawag na mystery ang panahon na ito? Sapagkat ang panahon ng biyaya
o ang panahon ng church period, church age, ay hindi nakita o hindi kasama sa propesiya sa Old Testament. Ang nakita lamang po ng mga prophets dito sa Old Testament ay ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo at ang pag-upo niya doon sa Millennial Kingdom. Hindi po nabanggit ang tungkol sa plano ng Diyos dito po sa church age. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo, siya po ang pinili ng Diyos sa panahong ito para yung mystery, yung pong sikreto, no, ng Diyos na itinago simula pa noon ay ma-reveal sa pamamagitan po niya. Ganito rin po ang sabi sa Ephesians 3, 1-4. But before na aking basahin, isulat ko muna yung una upang hindi po tayo malito. No? Colossians chapter 1, verse 20, 25 and 26. And then, sumunod po ay basahin natin ang Ephesians chapter 3, 1-4. Ito po ang sinabi ng Biblia. Babasahin ko po. The Bible says, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Si Apostol Pablo ay bilanggo ni Kristo para sa mga hintil. Sabi dito, "If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word." So muli, binanggit po dito, ang tawag sa dispensasyon na ito ay dispensation of the grace of God na kung saan ay ibinigay sa ating Apostol Pablo. Okay, hindi ko na po babasahin yung 3 and 4, pero pwede niyo pong tignan sa inyong Biblia. Isa pang verse, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 17. Ang ganito, sabi ng Apostol Pablo, "For if I do this thing willingly." Ang tinutukoy niya yung pangangaral niya po ng gospel. Gospel of the grace of God. Sabi niya, "I have a reward. But if against my will," listen to this, "a dispensation of the gospel is committed unto me." Ang isang dispensasyon daw po ng ebanghelyo ang naibigay sa kanya. So, kagaya po ng ating tinalakay nung nakaraan, na ito po ay tinatawag na dispensation of the grace of God, at ang gospel dito ay the gospel of the grace of God. Kaya Apostol Pablo po ipinagkatiwala yon. Ano po mga minamahal? Kaya si Apostol Pablo ang ating pakikinggan sa panahon na ito. Hindi po ang sinumang leader ng relihiyon at sinasabi nilang nawala na po ang church ng Panginoong Hesus. Mali po yon. Okay, basahin po natin ang verse dito po sa panahon na ito. Revelations 19:15. Revelations 19, verse 15. Ito bang sabi sa Bible? Tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. "And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron." So tinutukoy po dito na sa panahon na ito, mga minamahal, especially sa Millennial Kingdom, ang Panginoong Hesukristo po ang nag-iisang preacher. Ang Panginoong Hesukristo po ang nag-iisang presidente. Ang Panginoong Hesukristo po ang nag-iisang ruler. At ang irurule po niya ay ang buong mundo. Ito po ay ang panahon na kung saan ay tinatawag ng Biblia na Kingdom of Heaven. Ito po ang kaganapan ng prayer ng mga disciples nung sinabi nila, "Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven." Sapagkat ang Kingdom of Heaven ay tumutukoy po specifically dito po sa Millennial Kingdom, which is ating pag-aaralan at tatalakayin ng mayroong kalinawan by the grace of God sa mga susunod nating bahagi ng ating pagtuturo. Okay po? So, puntahan na po natin ang object of faith, mga minamahal. Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6. Ito po ang sabi ng Bible. "But without faith, it is impossible to please Him." Bibigyan ko po ng diin. Sabi po ng Panginoon, without faith,
kung walang pananampalataya, sabi niya, it is impossible to please Him. Tuloy ko po ang verse. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, ipaliliwanag po natin ngayong araw na ito na ang pananampalataya ay importante upang malugod ang Diyos at tanggapin ng Diyos ang isang kaluluwang makasalanan upang iligtas mula sa apoy ng impyerno. So, mahalaga pong pag-usapan natin ang object of faith. So, mga minamahal, simula po dito at maging hanggang dito, ang tao po ay dapat mag-exercise ng faith. So, ano po ba ang faith? Alam natin ang Diyos ay di nakikita. Ano po? Sa panahong ito, ang Diyos ay naririnig, ngunit hindi nakikita. At kung ano ang narinig nila, kung anong ipinagagawa sa kanila ng Diyos noon, kung maalala niyo po si Noah, pinagawa siya ng Diyos ng ark. Bagamat hindi pa experience si Noah ng ulan nung panahon na yon, ay pinagawa siya ng Diyos ng ark sa ibabaw o sa tuktok ng bundok. At sa pamamagitan ng pananampalatayang meron siya, bagamat hindi niya alam ang ulan, at parang parang wala sa katinuan, ang tingin sa kanya ng mga tao noon ay wala siya sa sarili or nasisiraan po siya ng bait. Pero dahil sa tiyak si Noah na yun ay utos galing sa Diyos, sumunod po siya. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay pagsunod sa espesipikong utos ng Diyos o sa kabila ng hindi nakikita, no? Ay susundin pa rin niya sapagkat Diyos ang nagsabi. Okay? So, sa panahong ito, mga minamahal, ay masasabi po natin, nung wala po ang law ni Moses, ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na law na inborn or innate sa tao, na kung saan ay mayroon na ang tao na pagkaalam sa masama at mabuti, bagamat wala pang specific written law sa panahon ito, sa panahon ng before the law, mga kapatid, mga minamahal, ang sinusunod ng tao rito ay ang kanilang conscience. So, ilagay natin, obey the conscience. Okay. So, ito bang sabi ng Bible sa Romans 2? Romans chapter 2, verses 13 hanggang 15. Babasahin ko po. The Bible says, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. And then, nasabi po rito, for when the Gentiles, which have not the law, nung wala pa po ang mga Hudyo sa panahon nito ni Abraham, ni Moses, ang tawag po sa mga tao noon ay mga Gentiles. Basta't lahat ng hindi Hudyo, hintil ang tawag ng Diyos po doon. At ang sabi rito, ulitin ko, for when the Gentiles, ang tinutukoy itong panahon na ito, which have not the law, wala pang law noon sa panahon ito, do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves. So, merong law written in their hearts. Ito ang sabi sa verse 15. Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, in their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Sa panahong ito, wala pong pangangaral tungkol sa death, burial, and the resurrection of Christ.
Walang pangangaral tungkol sa baptism. Walang pangangaral tungkol sa pangalan ni Jesus Christ. Wala silang kilalang Jesus Christ that time. Pero ang tanong dito, paano naliligtas ang mga tao sa panahong ito? Nakasulat po sa Bagong Tipan, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, na ang mga tao po sa mga panahong iyan ay dapat susunod doon sa tinatawag na law written in their hearts. At ang pagsunod po doon ay isang pagpapakita ng pananampalataya. Okay po? Pag-exercise yun ng pananampalataya. Kung ang isang tao sa panahong ito ay nalaman niya na bagamat wala pang written law about sa pangangalon niya, pero alam niya na hindi dapat maraming asawa. Ito ng mga panahong ito ay ang Diyos ay nagbibigay na po ng utos sa pamamagitan ng kanilang konsensya. Kaya, naniniwala tayo na yung mga taong noon na limited pa ang kanilang revelation at understanding kung sino ang Diyos, naniniwala tayo na ang Panginoon natin ay just, makatuwiran po siya, at ililigtas niya yung mga tao na nandito sa panahon na kung saan ay sumusunod sa kanilang mga budhi. Ano po? Ngayon, dito naman, mga minamahal, meron pong verse sa Bible na ganito po nakasulat sa Romans chapter 3, verse 27. The Bible says, "Where is boasting then? It is excluded. By what law?" Listen to this. "But by what law? Of works? Nay, but by the law of faith." So, meron lamang pong dalawang law na tinutukoy po sa verse na ito. Law of works or law of faith. Kaya po, sa panahon ni Moses, ang lahat ng utos na pinag-uutos ng Diyos, marami po yun. Ano po? Ceremonial law, moral law, dietary law, mga pagkain, lahat ng law na kinakailangang sundin upang malugod ang Diyos, especially yung law sa pag-aalay ng mga hayop para sa atonement ng kanilang kaluluwa. Pag sinabi ng Diyos na ang dugo ng mga hayop na ito ang mag-a-atone o magiging kaparaanan ng Diyos sa panahon na iyon upang ang mga kasalanan nila ay ma-overlook ng Diyos o mapatawad ng Diyos, kailangan nilang gawin. At ang pananampalataya nila ay magsasabi sa kanila na gawin mo. Kung hindi nila gagawin ang mga utos na yun ni Moses, tama ang sinabi sa James chapter 2. Faith without works is dead. Hindi totoong may faith sila kung hindi nila gagawin po yun. Kaya itong panahon na ito, mga kapatid, makikita ang pananampalataya nila noon at kina-qualify ng Diyos ang kanilang pagpunta doon sa Abraham's bosom, hindi po sa langit. Lilinawin po natin, ang mga taong nag-uubay sa law ni Moses before ay hindi pumupunta ho ng langit. Sapagkat kahit na anong gawin po nilang pag-ubay sa law nung panahon na yon ay hindi sila pwedeng dalhin sa langit. Sapagkat si Jesus Christ at ang dugo lang ni Jesus Christ ang pwedeng magdala sa kanila sa langit. Pero, ng mga panahong ito, kinakailangan at mahalaga na sila'y sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos upang sila po ay ma-qualify pumunta doon sa tinatawag na Abraham's bosom. Okay? So, ang verse po natin ay makikita po natin, atin po munang ilagay, ito po ay tinatawag na law of works. Law of works. Ito naman po, kagaya ng the same verse ay sinasabi, law of faith. Babalik po tayo ulit dito. Ito po ay magiging law of works. Nais kong ipaliwanag, mga minamahal, na ang definition ng faith ay depende sa time period. May faith na tinatawag
na kung saan ay pure faith. At kaakibat ito ng salitang grace sa panahong ito. Na kung saan, pag sinabing faith sa panahong ito, ay hindi nangangailangan ng specific na paggawa sa law. Kaya ang tawag ng Biblia dito ay dispensation of grace, dispensation of faith, at ang operation na nangyayari dito ay law of faith. Isa din siyang law, utos. Pero ang utos na yon ay sumampalataya lamang sa finished work ni Jesus Christ, hindi sa paggawa ng batas ni Moses. I will explain that further later. Okay po, ating pong isulat yung verse na nabasa po natin ito sa Romans 3 verse 27. Okay. At kasabay na rin po niya yon. Ano po? Romans 3 verse 27. But meron tayong specific verse dito po mamaya, pero basahin ko pa ito, no? Sabi po dito sa Romans 10:5, Romans 10 verse 5, ito po ang sinasabi ng Bible. Pakinggan niyo po ito, mabuti, napakaganda po nito. Sabi po ng verse 5, 10 verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law. So meron pong katuwiran o righteousness according to the law. Ibig sabihin, pwede kang maging righteous sa panahon ni Moses sa pamamagitan ng pag-obey doon po sa law na ibinigay ng Diyos. Tatalakayin po natin sa susunod po na bahagi natin yung righteousness. Ano po ang ang operation ng righteousness o katuwiran ng tao versus sa righteousness of God sa panahon pong ito. Okay, hindi natin kayang ma-discuss po ngayon, pero sana subaybayan nyo patuloy ang atin pong pag-aaral. So, malinaw po na merong righteousness according o which is of the law. Ang righteousness na ito ay ibibigay ng law. Okay? Next, the Bible says sa Galatians 3:23, ang ganito. Galatians 3:23 to 25. Sabi ng Bible, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So may tinutukoy ang Bible na bago daw ang pananampalataya, sabi diyan, we were kept under the law. So itong panahon na ito, mga kapatid, ay under the law. At ang sabi ni Apostle Pablo, ayon sa kanyang sulat sa Galatians, sila po ay para bang nakatanikala sila, nakagapos sila na sundin itong law na ito. Importante po na sundin nila yan. Sapagkat mayroon po yang bahagi upang ma-qualify po sila na pumunta si Abraham's bosom. Isipin po ninyo, mga minamahal, ang utos ng Diyos po dito upang sila po ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan ay mag-alay ng mga tupa at dugo na papabubuin ang dugo tapos hindi mo sundin. Walang kapatawaran ng kasalanan. At hindi yun pagpapakita ng pananampalataya. So, ibig sabihin, required po sila na sundin ang buong batas sa panahong ito. Okay? So, ang sabi pa ng Biblia, ang ganito, shut up unto the faith which should afterward be revealed. So, ibig sabihin, ang tinutukoy na faith na darating, na marirevealed, ay walang iba kundi yung tinatawag na dispensation of faith o ito po yung panahon na kung saan ay ang nag-ooperate lang dito ay yung faith without works. Ano po? Na hindi nangangailangan ng gawa ng kautusan according sa kautusan ni Moses. And then, nasabi pa sa verse 24, ang ganito. 3:24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Verse 25, but after that faith is come. Sabi diyan, pagkatapos na ang faith ay dumating. Diba? Dito po dumating ang faith. Okay? Ito ay under the law. Law of works po ito. Ito po ay law of faith. Ang sabi ng Bible, but after that faith is come,
we are no longer under a schoolmaster. So ito po ay schoolmaster to bring us to Christ. Okay? So ito po ay faith, ito po ay works. Kaya makikita po natin ang kaibahan ng object ng faith dito, mga minamahal. Again, wala pong preaching about the death, burial, and resurrection ni Jesus Christ dito. Ang gospel po dito ay hindi kamukha ng gospel dito. Bagamat nababanggit na po, may pangako na ang Diyos ay magsusugo ng isang kagaya ni Moses, sa panahon na ito, kaya lang ay hindi malinaw po ang tungkol sa kanyang death, burial, and resurrection. Maging ang Isaiah chapter 53 na kung saan ay binanggit po doon, ay makikita po natin na mismong ang mga alagad nung panahon po na bago mamatay ang Panginoong Jesucristo ay hindi nila na-acknowledge, hindi nila nare-realize na ang prophet na yon na papatayin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo bilang magiging kahalili o ang siyang huling lamb para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, ayon dito mga minamahal, ito po ay our schoolmaster, ito po ay law of works. Kinakailangan nilang sumunod sa batas dyan. Now, how about sa panahong ito na tinatawag na law of faith? Babasahin ko po uli ang Romans 3:27. Excuse me. Romans 3:27. Ito po ang sinabi ng Bible, where is boasting then? It is excluded. Sabi dito, by what law of works? Nay, but by the law of faith. Nabanggit na po natin, nabasa natin yung kanina. Dito po, okay? Dito po, pero inulit natin dito upang bigyan diin natin na ang tawag ng Bible dito ay law of faith. Ito yung panahon na kung saan ang faith without works ay ma-exercise. Dito po, may faith dito, pero kailangan ng works. Faith plus works. Ano po? Importante po yan upang ma-qualify sila doon po sa tinatawag na Abraham's bosom. And then, nakasulat din po sa Romans, ulitin po natin ito, Romans chapter 10, verse 6 sana, pero isama na po natin 5 and 6 para makita natin ang context. Ito po ang sabi sa verse 5. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. So, binabanggit sa Biblia na sa panahon ni Moses, ang lahat ng susunod, sa batas ni Moses ay doon sila mabubuhay. Ibig sabihin, yun po yung magiging qualification upang sila po ay mabuhay. Okay? So, ganito po mga minamahal. Pagdating sa verse 6, ang sabi ng Bible, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. So, may binabanggit na righteousness which is of the law at may binabanggit po na righteousness which is of faith. Okay? So, medyo mahaba po kung tatalakayin natin yan. Mga minamahal sa ibang pagkakataon. Ang nais ko lang bigyan ng diin, nandito po ay righteousness which is of the law. May righteousness na nasa according to the law at mayroon pong righteousness o katuwiran according to the law of faith. Okay? So maliwanag mga minamahal. Dito naman po sa law of works, babalik tayo dito. Tignan po natin sa Zechariah chapter 14 verse 16 hanggang 17. Sa panahong ito, mga minamahal, especially sa Millennial Kingdom, ay law of works pa rin. Bakit po? Ito po ang sinasabi ng Biblia. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and keep the feast of the tabernacle. So, makikita po na dito sa panahon po ng Millennial Kingdom ay kinakailangan daw po ang bawat bansa ay pupunta sa Jerusalem upang sambahin ang King. Walang ibang hari dyan. Sino po ang King of Kings and Lord of Lords? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At makikita po natin mga minamahal na kinakailangan nilang sundin. Ikikip nila ang Feast of the Tabernacles. Alam po natin na may bahagi ng law
Ang sabi ng Bible, and it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even unto them shall be no rain. Hindi magkakaroon ng ulan. Alam niyo mga minamahal, napakalinaw po na ito ay according to the law. Law of works po ito. Sapagkat mayroong punishment, may parusa kapag hindi sila nag-obey sa nag-iisang spokesman o spokesperson sa panahon po ito. Kaya ito po ay law of works pa rin. So kinakailangan silang mag-obey sa lahat ng ipag-uutos ng Diyos sa kanila. Ngayon, bilang ating conclusion, hindi tayo magpapakatagal, okay? Kasi medyo mahina yung internet ko at hindi ko pa ma-upload ng mabilis. Kaya kinakailangan medyo maiigsi lang po ang aking tatalakayin sa bawat sequence o sa bawat portion ng atin pong pagtalakay sa New Testament salvation. Okay? So, as our conclusion, under the law. Okay? Under the law. Ito po. Under the law. Except dito sa isang ito. Pag-usapan po natin, paano po nag-ooperate ang faith doon? Okay? Ang command ng Diyos, ano ang utos ng Diyos? Kinakailangan ay sundin nila. Ang utos sa kanila ng Diyos ay ano? Mag-alay ka, sundin mo ito, ipangilin ang Sabat. Lahat ng utos ng Diyos ay kinakailangan po nilang sundin. Okay? Pag tinalakay natin yung tinatawag na righteousness, which is of the law, pag-uusapan po natin na sila po ay mamamatay, no? Sila po ay babatuhin hanggang sa mamatay. Dito sa panahong ito, at hindi po sila qualified na pumunta sa Abraham's bosom kapag ka po sila ay hindi nag-obey sa law na ito. Of course, maliwanag naman sa Biblia, mga minamahal, na walang taong nakagawa o naka-perfect ng law. Okay? Gayon pa man, yun po ang magiging basis ng Diyos at ang Diyos pa rin ang magiging panghuling judge kung sino po yung kanyang i-qualify na dalhin doon sa Abraham's bosom. But they need to obey. Bibigyan ko po kayo ng ilang mga talata sa Biblia according po sa Hebrews chapter 11, the faith chapter. Kung atin pong iisa-isahin po kung paano nag-operate ang faith doon sa panahong iyon ay ganito. Meron po talagang obedience. Ano po? Merong works. Sabi po rito sa Hebrews 11 verse 4, by faith Abel offered. Ang pag-o-offer po, mga minamahal, ay isang work. Okay? Yung faith nila ay mag-obey sa utos ng Diyos na mag-offer sila, si Cain at saka po si Abel. Pero makikita natin na binigyan ng Diyos ng pagtanggap o inaccept ng Diyos yung kay Abel at yung kay Cain ay hindi. Okay? Now, the Bible says, dito po sa verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. Ang nakasulat po sa Genesis, si Enoch po ay lumakad na kasama ng Diyos. Ibig sabihin, nag-obey si Enoch sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos that time. Tandaan po natin, wala pa ang death, burial, and resurrection dito. Hindi po yun ang object of faith nung panahon na yan. Okay? Then sabi po rito sa verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, anong ginawa niya? Prepared an ark to the saving of his own house. So makikita natin po sa Biblia na ang faith sa lumang tipan, ano po, ay meron pong pag-obey. Kung hindi ka mag-obey, kung hindi mo gagawin yung law, okay? Ay hindi ka karapat-dapat at hindi ka makatatanggap sa Panginoon ng tinatawag po na reward. Okay? Sapagkat sabi dito sa verse 6, ano? Sino man po mga kapatid na humahanap sa Diyos ay dapat maniwala na siya'y tunay at siya'y totoong Diyos. Okay? Sabi yan, for without faith, he cannot please God. Kaya sa mga panahong ito, malalaman po natin na may totoo silang faith, excuse me, kung susunod sila sa pinag-uutos ng Panginoon. How about this? Okay?
part ng ating conclusion, sa end of the law, bakit tinawag ito na law? Law of faith. Sapagkat ito yung operation. Ito po yung tinatawag na decree ng Diyos. Ito po yung itinadhanang pamamaraan sa panahon pong ito. Okay? Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, sa aking notes na po, ang utos ng Panginoon, the command, is to cease to do the law, just believe. Sa panahon ito, sinasabi ng Biblia na huwag na nating sundin, especially ang mga utos sa ceremonial law, sa Sabbath, lahat po ng law. Meron lamang po law na narito, mga kapatid, na tinatawag na moral law, na hindi naman po nakapagliligtas ng kaluluwa. No po? Sumunod ka lang po sa mga law na carry mula dito. May mga batas po dito na applicable pa rin hanggang dito. Especially po ang 10 Commandments, -1, yun po yung Sabbath. Ano po? Lahat po ng moral law sa panahong ito ay dapat pa rin sundin. Pero, pag pinag-usapan po ang kaligtasan ng kaluluwa, hindi po yun nakapagliligtas ng kaluluwa. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pag-obey dito sa law. Okay? Kung may luman si Kristo. Okay? Sa panahong ito ay hindi po yan nakapagliligtas ng kaluluwa. Ang iniligtas lamang po niyan ay ang ating patotoo o yung ating daily walk. Pero pag pag-uusapan natin po ang kaligtasan ng kaluluwa ay yung pagiging righteous natin sa harap ng Diyos upang tayo tanggapin sa langit, hindi po tinatanggap ng Diyos ang mga gawa natin sa panahong ito. Kundi ang nire-require ng Diyos ay sampalatayanan lamang ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Ngayon ay sapat na. Death, burial, and the resurrection. So, ang object of faith sa panahong ito ay ang gospel. Okay? Yung gospel. Gospel of the grace of God. Death, burial, and resurrection. Ito yung finished work. Sinabing finished work, sapat, sufficient. Okay? Halos lahat naman ng tao sa Pilipinas at sa buong mundo naniniwala kay Kristo. Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Pero pag tinanong mo kung naniniwala bang enough na yon o sapat na yon, sasabihin nila hindi pa sapat. Iminimix nila ang mga katuruan dito at saka dito, pinagsasama ho dito, pinisikap nilang sumunod pa rin sa ilang mga law dito, at ayon sa kanila, kung hindi nila susundin po yun, hindi sila maliligtas. Mix po ang kanilang doktrina. Kaya, mga minamahal, hindi po kinakailangang ma-pervert, kagaya ng diniscuss natin sa atin pong naunang mga video. Hindi dapat ma-pervert, hindi dapat haluan ng anumang flavor ng mensahe maliban sa death, burial, and resurrection. At ito po ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Anong utos dito? Mag-obey. Saan? Sa utos na huwag nang gumawa according to the law at asahan sa ikaliligtas ng kaluluwa kung di sumampalataya lamang. Ito po ang sabi sa Romans chapter 4, verse 4 and 5. Ito po ang sabi ng Bible, now to him that worketh is the reward not reckon of grace. Kapag daw ikaw ay gumagawa, hindi daw po yun maituturing na biyaya o grace, but of debt or utang. Ibig sabihin, pag gumagawa ka, iniisip mo sa magitan ng iyong paglilingkod, ay ikaw ay maliligtas, nagkakautang pala yung Diyos sa'yo. At ang iyong pagpunta sa langit ay hindi magiging biyaya, kundi reward. Ano po? Ito ang sabi sa Bible, now to him that worketh is the reward. By the way, mga minamahal, ang pagpunta po sa langit sa panahong ito ay hindi reward. Ang pagpunta po sa langit sa panahong ito ay regalo or gift. Ang gift ay pinaghihirapan. Pero, ang naghihirap sa gift ay ang giver. Ngunit ang recipient, kagaya po natin,
ay hindi po naghihirap. Ang naghirap po sa regalo ng eternal life ay walang iba kundi si Jesus Christ. At tayo po nasasampalataya ay bibigyan ng libreng katuwiran, libreng kabanalan, at libreng passes upang pumunta ng langit. Kaya kung ang isang tao sa panahong ito ay mayroon siyang bahagi para pumunta sa langit, sinasabi ko sa iyo, hindi ka pupunta sa langit sapagkat niwawalang kabuluhan mo ang ginawa ni Kristo. Sinasabi mong hindi sapat ang kanyang ginawa. Kaya ang sabi dito sa verse 5 ay ganito, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." So maliwanag mga minamahal, kung ikaw daw ay hindi na nag-iisip na gagawin ko to para ako'y maligtas, especially itong mga inutos po dito sa law of Moses, according to the law of works, kundi ikaw daw ay sumasampalataya sa Kanya. Ano sabi ito? "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly." Kung unawain po natin, babasahin po natin ang buong book of Romans chapter 3. Bakit ang Diyos ay nagpapatawad na o nagpapawalang sala na sa mga ungodly? Dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi po possible ang pagpapatawad ng Diyos o hindi pa possible ang pagpunta sa langit na walang gawa kung hindi na kompleto ni Jesucristo ang dapat gawin ng tao dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sabi dito, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth ungodly," hindi ka raw gumagawa, hindi mo iniisip na kailangan mong gumawa, kundi sumasampalataya ka lamang na ang Diyos ay kaya kang patawarin, kaya kang gawing sakdal, kaya kang dalhin sa langit dahil sa ginawa ng kanyang anak. Sabi ng Bible, "His faith is counted for righteousness." Napakagandang doktrina, napakaganda pong katuruan sa panahong ito na ang pagpunta natin sa langit ay pinaghirapan na ng Panginoong Jesucristo at hindi na po tayo ang maghihirap. Napakadami pang verse, especially sa Galatians, sa book of Galatians chapter 3, Galatians chapter 5, nakasulat po doon kung si Kristo, kung tayo daw po ay maliligtas, kung iniisip natin tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, tayo daw po ay nalaglag o fallen from grace. Okay? Marami pang mga bersikulo, mga minamahal, pero ang aking dalangin sana po ay huwag kayong umasa lamang sa pakikinig. Ano po? Sa akin o sa mga preacher. Basahin niyo po ang Biblia niyo, manalangin kayo, at unawain po ninyo na sa panahong ito, tanging biyaya ng Diyos, tanging pananampalataya na hindi nangangailangan ng gawa para maligtas. Pero hindi natin sinasabi na pagkatapos nating maligtas ay hindi na tayo gagawa. Dapat lang na lalo tayong magpakabuti. Dapat lang na i-maintain natin ang good works upang patuloy nating maakay ang iba at higit sa lahat, mapaluguran ang ating Diyos na banal na siyang nagligtas po sa atin. Muli, mga minamahal, salamat po sa inyo pong pagkikinig at panunood sa part 4 ng ating pagtalakay. Sundan po ninyo ako sa part 5. Magandang araw po.